po niyang daanan o kalye ay hindi po sementado sa mga tuwing mabuti. Sasamang pala na malahaw po yung kanyang sasakyan, na stock yung gulong sa malambot at malalim na puti. Inis na inis itong nagdadrive na ito. Umuulan na nga na lubog pa yung kanyang sasakyan, yung gulong ng kanyang sasakyan. Kaya wala siyang choice kundi maghukay. Buti na lang at meron siyang pala doon sa kanyang sasakyan at sinimulan niyang palain itong pinaglubugan noong gulong ng kanyang sasakyan. Sa kanyang pagpapala, laking gulat niya. May tinamaan siyang matigas. Konting bungkal pa, napansin niya ito ay kulay pink. At sa kanyang patuloy na paghuhukay, hindi lang siya basta matigas na pink. Ito ay kumikinang kapag tinapatan ng ilaw. Sa kanyang paghuhukay, ano ang kanyang nakuha? Ito po yung sinasabing pink diamond of Tanzania. Ito po ang sabi nilang pinakamahal na diamond dahil ang kulay niya pink. At ngayon po, nasaan yun? Yun po ay nasa center po ng kaharian ng England. Nagsimula sa malahaw, sa kanyang paghuhukay at sa kanyang inis, may natagpuan siya kayamanan. My dear friends, we begin this reflection of ours in the 17th Sunday in Ordinary Time by looking into this story about treasures. My dear friends, the theme of our readings in the 17th Sunday is treasure. Yan ang hashtag natin, treasure. Ano nga po ba ang kayamanan ninyo? At madalas narinig natin, ang tunay na kayamanan, wala po sa lupa. Ang tunay na kayamanan, wala po sa bangko. Ang tunay na kayamanan, wala po sa vault. Ang tunay na kayamanan, ano nga ba? Puso. Pwede itong ating pananampalataya sa Panginoon. Pwede itong mga relasyon natin sa isa't isa. Pwede ito yung mga taong malapit sa ating puso. Ano nga ba ang ating kayamanan? What is your treasure? My dear friends, we then ask ourselves, what is the treasure of a Christian? What is the treasure of a follower of Christ? Maganda po yung second reading natin from the letter of Paul to the Romans. Ang kayamanan ng isang Kristiyano ay ang maging kahawig ni Kristo. Every Christian is called to a life that shares in the image of Christ. At yan po ang dapat nating maging kayamanan. Na tayo po ay maging katulad, maging kaugali, maging kahawig, maging kamukha ni Kristo. Because ultimately, our treasure is none other than Christ Himself. And if we listen again in our readings, especially our gospel reading, binasa ko po yung long form. Sapagkat meron pong shorter form yung gospel natin. And we hear, my dear friends, 3 parables. The parable of the treasure buried in the field, the parable of the precious pearls, and finally, the parable of the dragnet. And continuing what we've been reflecting on in the past 2 Sundays, we look at these parables in the perspective of the kingdom of God. Tinuturo sa atin ng matalinghagang ito, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? And then we ask ourselves as we have our reflection tonight, how can we find the treasure of our lives? Paano nga ba natin matatagpuan, makukuha, at mapagkinabangan ang mga kayamanan ng buhay natin? Sa ating reflection for today, 3 letter S, madaling tandaan. Unang letter S, my dear friends, is surprise.
Puntahan po natin yung parable of the hidden treasure. Siguro ang tanong natin, minsan, paano yung mga kayamanan natin, saan nga ba nakikita? Aba, minsan hindi natin kailangan lumayo. Hindi natin kailangan minsan pumunta sa pagka-liblib na lugar. Minsan na mga kayamanan ng buhay natin, nandito na. Nasa tabi mo na. Nasa piling mo na. Hindi lang natin napapansin agad. And my dear friends, this is what happened with the parable. The treasure is already there. It's buried. It's just that we don't see it immediately. We don't see it all the time. Ano ang invitation sa atin? We need to be attentive. Andiyan na pala. Kayamanan na pala. Pero minsan, pinapaniwala natin. Sabi nga po, malalaman mo lang ang value ng isang bagay kapag nawala na siya. Ang tubig, para natin bukas ka na ng bukas. Mag-shower ka, buksan mo yung gripo. Pero pag wala ng tubig, doon mo malalaman ang value ng tubig. Mawala ng kuryente, mawala ng internet, masiraan ka ng kotse, doon mo malalaman ang value ng mga ito. Remember during the pandemic, nawala ang public worship, miss na miss natin ang magsimba. We only see the value of something when it's gone. And so we need to be open to God's surprises. Because our God is a God of surprises. And God surprises us not by putting something that is far away from us, but sometimes God reveals the surprises near us, just around us. Paano nga ba tayo sinusurpresa ng Panginoon sa mga kayamanan na dapat natin ma-appreciate? Huwag natin hintayin na mawala ang isang bagay bago natin makita ang halaga o value nito. Surprise. Pangalawang letter S is search. We see this both in the parable of the treasure hidden in the field and the parable of the great prize. My dear friends, the kingdom of God involves a search. It involves looking for something. Because in our world, there are many goods. Maraming mabuti. Pero ang tanong, ano para sa atin ang the best? Naranasan natin to. Minsan pagkakain tayo sa labas, saan mo gusto kumain? Dito, dito, dito. Hindi tayo makapamili. Dahil lahat sila good. And sometimes in life, we choose not between good and bad, but between many goods. Good ang buhay may asawa, pero good din ang pagpapare. Napaisip din po ako nito. Sabi ko, okay naman mag-asawa. At least may mag-aalaga sa atin. At least mayroong mga anak na magtutuloy ng legacy ko. Pero good din naman ang pagpapare. Bukod sa wala kang sakit na ulo, walang nagtatanong sa kapupunta, pag-question, kung saan mo naman ginastos yung pera mo, bumili ka na naman ng sapatos, walang nagtatanong sa akin na gano'n, kaya ang sarap mo maging pare. Walang nagpe-question ng aking problema sa buhay. Pero more than that, there are goods. These are both goods. We just have to choose which is greater than the other. Kaya tama si Solomon sa first reading natin. Tinanong ni Lord si Solomon, o gagawin kitang hari, anong gusto mo? Kapangyarihan? Pera? Teritoryo? Anong sabi ni Solomon? Give me the gift of wisdom. In our search for what is truly good, we need wisdom. At ito ang dapat nating hingin sa Panginoon kapag meron tayong hinahanap. Wisdom. Kailangan natin ang dunong ng puso.
Hindi lang talino ha, dunong. Iba yung matalino sa marunong. Yung matalino may knowledge. Yung marunong may wisdom. And wisdom helps us choose and search from among the many goods, which is the greater good. Which brings us now to the third letter S, sacrifice. Mga kapatid, magandang tignan din natin sa first two parables, bakit binenta ang lahat? Kasi po, merong mas mahalaga na makukuha. Bakit binenta lahat para magbili yung lupa na kung nasa na doon yung treasure? Kasi po, pag kinuha na yung treasure sa lupang iyon, meron pong may-ari ng lupa, pwede po siyang ikulong. Bakit binenta ng lahat para makuha yung pearl? Kasi po, mas malaki po yung halaga ng pearl kaysa doon sa mga kayamanan na meron siya. My dear friends, when we search for the best, when we search for the greatest, be ready to give up something. Why? Because there is joy in possessing the greatest treasure in life. If everything pales in comparison with other joys when we reach that joy. And to attain that joy, we need to make sacrifices. Ito po, tinuturo din ng pangatlong parable, the parable of the dragnet. Minsan sa buhay natin, ang dami-dami natin nakukolekta, ang dami-dami nating bagay. Pero, handa ba tayo mag-let go nung hindi para sa atin? Handa ba tayong bumitaw para sa mga bagay na mas mahalaga? What sacrifice have we done lately as a follower of Christ? May binitawan ka na ba para sundan si Jesus? To conclude, let me address, because after this homily, we shall be welcoming in our community. Ilan sila, Ate Julie? 57? 59? 59 new liturgical ministers. Sila po ang bunga ng ating ginawang ministry fair. Ang dami pong nagpalista. Pero sila lang po yung nag-iwan. Pero marami pa rin yan. And for sure, in becoming a lay liturgical minister, you will make many sacrifices. Paminamahal ko pong mga kapatid. Magsasacrifice kayo ng time. Magsasacrifice kayo ng oras ng inyong lakad. Magsasacrifice kayo, minsan pa nga po, ng oras pamilya para maglingkod sa Panginoon. Pero, in that sacrifice, we find joy. I'm not telling that you abandon your families. I'm not telling not to love your spouses anymore. But, in serving the Lord, there is joy. There is joy in sacrifice. At ito po ang paanyaya sa atin as we continue our celebration. Let us find the treasure of our lives. How? Tatlong letter S, madaling tandaan. Ano po yun? Surprise, search, sacrifice. Let us find that pearl of great price, that treasure in the field. Let us find that good thing from the garden. Mahanap sana natin ating kayamanan. At tandaan, ang kayamanan ng isang Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo.